Good news mga kabayan dahil 60% na ng mga kaso dito sa Saudi Arabia ay naka-recover or gumaling na sa COVID-19 or novel coronavirus. Pero ang bad news kabayan ay nasa top 15 na ang Saudi Arabia sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 or novel coronavirus sa buong mundo. Hello mga kabayan, mga ka-OFW, maligayang pagbabalik sa aking channel NinsM.tv at sa araw na ito ay panibagong update na naman tayo patungkol pa rin sa paglaganap ng novel coronavirus or COVID-19. Pero bago ang lahat, binabati ko ho ang mga kapatid nating Muslim ng Eid Mubarak. Bago tayo magpunta sa pinaka-highlight ng update natin dito sa Saudi Arabia, ay alamin muna natin ang kalagayan sa buong mundo. Ayon nga sa Worldometer ay meron ng mahigit 5.4 milyon na katao ang nagkaroon ng COVID-19 or novel coronavirus sa buong mundo. Meron tong eksaktong bilang na 5,429,825. Samantala mga kabayan, ang nakakalungkot dito ay patuloy na dumarami ang nasasawi o namamatay dahil sa virus na ito. Meron nang naitala na 344,465. Sa kabilang banda mga kabayan ay meron pa rin tayong good news dahil kahit papano ay patuloy rin ang pagtaas ng mga gumagaling sa COVID-19 na ito sa buong mundo. Meron nang naitala na 2,269,873. Samantala ang active cases natin sa buong mundo na patuloy na minomonitor at pinapangalagaan o ginagamot sa iba't ibang bahagi ng mundo ay meron nang naitala na 2,815,487. At alamin naman natin ang top 15 countries sa buong mundo na may pinakamaraming confirmed cases na naitala. Nanguna pa rin dito ang bansang Amerika na meron ng mahigit 1.6 million at nananatiling number 1 sa may pinakamaraming namatay o nasawi. Meron na itong naitala na mahigit 98,000. Sumunod naman ang Brazil at ang Russia na parehas na may mahigit 300,000 na confirmed cases. Subalit ang Russia ay mababa lamang ang bilang ng mga nasawi. Meron lang itong naitala na mahigit 3,500 na katao. Sumunod dito ang Spain, United Kingdom at Italy na mayroong mahigit 200,000 na confirmed cases. Samantala ang France, Germany, Turkey, Iran at India at Peru ay nagtala naman ng mahigit 100,000 confirmed cases. Ang nasa number 13 spot naman natin ay ang Canada na nagtala ng mahigit 83,000 confirmed cases. Sumunod dito ang China na nananatili sa bilang na mahigit 82,000. At ang pinakabago nga kabayan sa top 15 countries natin sa buong mundo na may pinakamaraming confirmed cases, pumasok na nga ho ang Saudi Arabia. Nasa number 15 spot na ho ito na nagtala sa araw na ito ng mahigit 72,000 confirmed cases. At yan nga mga kabayan ng update natin sa buong mundo. Magtungo naman tayo sa bansang Pilipinas. Ayon sa inilabas na huling update ng Department of Health, sa araw na ito ay may panibagong kaso ang naitala na 258 confirmed cases. Mas mataas ito kumpara sa mga nakaraang araw. At ang total number of cases na nga sa bansang Pilipinas ay umabot na ng 14,035 na katao ang nag-test positive sa COVID-19 or novel coronavirus. Samantala ang bilang naman ng mga nasawi o nabawian ng buhay sa bansang Pilipinas ay umabot na ng 868. Sa kabilang banda ay tumataas rin ang bilang ng mga nakaka-recover o gumagaling sa virus na ito. Meron nang naitala na 3,249. At ang active cases naman natin sa bansang Pilipinas na patuloy na ginagamot sa iba't ibang bahagi ng bansa ay meron nang naitala na 9,918. Samantala, base sa last update kahapon, May 23, 2020, na mayroong naitala na 13,777 confirmed cases, ang active cases natin sa bansang Pilipinas ay nagtala ng 9,737 sa araw na nabanggit. At ang karamihan dito ay under sa mild condition o merong hindi malala na sintomas. Nagtala ito ng 8,823. Meron mang 835 na katao ang asymptomatic o mga nag-test positive subalit walang pinakitang sintomas. At meron namang 57 na under sa severe case na nagpakita ng malalang sintomas. Meron namang 22 na under sa critical condition na patuloy na minomonitor at pinapangalagaan sa mga intensive care units natin sa bansang Pilipinas. Samantala, ang bilang naman ng mga healthcare workers sa ating bansang Pilipinas ay nagtala na ng 2,369. At sa kasamaang palad ay meron na hong 31 na nasawi sa mga healthcare workers natin sa bansa. At meron namang 1,118 na naka-recover sa virus na ito. At ang active cases natin sa mga healthcare workers ay meron nang naitala ng 1,220. Nanguna pa rin dito ang mga nurses, sumunod ang doktor, ang nursing assistant, ang medtech, ang radtech at mga non-medical staff.
Samantala mga kabayan, ang bilang naman ng mga overseas Filipino workers o OFW na nagkaroon ng COVID-19 or novel coronavirus ay nagtala na ng 2,522. At yan nga mga kabayan ang update natin sa bansang Pilipinas. Magtungo na nga tayo sa update natin dito sa bansang Saudi Arabia. Dahil sa araw nga na ito ay may panibago na namang mahigit 2,000 na bagong kaso ang naitala dito sa Kingdom of Saudi Arabia. At dahil nga dyan, naging top 15 na ang Kingdom of Saudi Arabia sa buong mundo ng may pinakamaraming naitala na confirmed cases ng COVID-19. At ang eksaktong bilang nga na naidagdag na bagong kaso sa araw na ito ay 2,399 na nagtototal nga sa 72,560 na confirmed cases natin dito sa bansang Saudi Arabia. Mula nung araw nang ito ay lumaganap dito sa Kingdom hanggang sa araw na ito. Bagamat marami na ang confirmed cases dito sa Saudi Arabia, ay nananatiling mababa ang bilang ng mga nasawi o mga namamatay dahil sa virus na ito dito sa Kingdom. Meron lamang itong naitala na 390. Sa kabilang banda ay meron pa rin tayong good news kahit paano dahil ang total recoveries natin dito sa Saudi Arabia ay meron ng naitala na 43,520. Ito ho ay mas mataas sa mga active cases natin dahil ang active cases natin sa ngayong araw na ito dito sa Kingdom ay 28,650. At alamin naman natin mga kabayan kung saan mga cities and regions ang mga bagong kaso na naitala para sa araw na ito. Naunguna pa rin dito ang city ng Riyadh na nagdala ng 742, sumunod ang Makkah na nagdala ng 611. Samantala, meron namang 474 sa Jeddah at merong 136 sa Dammam. Sumunod dito ang Kubar na nagdala ng 120 na sinundan ng Al Jubail na merong 82 confirmed cases. Meron namang 69 na confirmed cases sa Madinah at 25 sa Taif. Samantala sa Qatif ay nagdala ng 22. Sa Kulais naman ay merong 19 na sinundan ng Hufuf na merong 18. Ang Hail naman ay nagdala ng 12. Parehas rin sa Buraida nagdala ng 12 confirmed cases. Sa Daharan naman ay merong 7. Sa Bayish at sa Al-Kaharj ay nagdala ng tig-6. Meron namang tig-4 na kaso sa Turayban at sa Sharura. At meron namang tig-3 kaso sa Mahayil Asir at sa Tabuk. Samantala meron namang tig-2 kaso sa Al-Bukeriya, sa Al-Stehin, Ras Tanura, sa Sabia, sa Rabig at sa Rema. Meron namang tig-1 kaso ang naitala sa Al-Akik, sa Al-Baha, sa Al-Hanakaya, sa Yanbu, sa Aras, sa Al-Guz, sa Al-Qurey, sa Abha, sa Kamis Mujahid, sa Mogag, sa Al-Majma at sa Hakil na nagtototal nga sa 2,399 na bagong kaso ang naidagdag sa araw na ito, May 24, 2020. At yan nga ang update natin mga kabayan, mga ka-OFW dito sa bansang Saudi Arabia. Patuloy nga ho ang pagdami ng mga kaso dito sa Kingdom, hindi lang ho dito kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya naman kabayan ka-OFW, doble ingat pa rin ang aking paalala sa inyo. Kung hindi naman po importante na lumabas ng bahay, ay stay at home lang po muna tayo. Kung sakaling lalabas naman tayo, ay i-maintain natin ang social distancing at least 1 meter away mula sa ibang tao. At isang simpleng paraan para makaiwas sa virus na ito ay ang paghuhugas ng kamay. Recommended po yan ng World Health Organization at Ministry of Health. Kung meron naman tayong katanungan dito sa Ministry of Health sa Saudi Arabia ay tumawag sa kanilang hotline number 937. Kung meron naman tayong katanungan sa Embahada o Konsulado ay tumawag sa mga numbers na makikita sa screen. At yan nga mga kabayan ang update natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood sa video na ito at sa pagsubaybay sa aking channel. At kung gusto mong manatiling updated sa mga bagong videos natin, ay click lamang ang subscribe button or mag-comment ka dyan sa ibaba at susubukan ko yung sagutin within 24 hours. Maraming salamat pong muli. Nins M.TV, mabuhay ka!